Savior's love. We are the children of God. We're seeking our Father's love. As unworthy children, we come before you now, seeking your forgiveness. As we thought in this last hour of how we fallen true, straight from the narrow way. Oh God of David's mercies, now to you we humbly pray, your children of love. Why do we strive and fall, servants of our gracious Lord? Would He, Lord, use the sword? Would He use us? Bring another down. When we've all made fool, would He open not His name? We are children of the promise, for the God who doesn't lie. Can we see that to the sun, stars shine bright in the sky? Children born of flesh and blood, we're children born of truth and love. This love to that sea, was the promise that will soon be free. For we are not of darkness, we're children of the light. We follow Jesus Christ, your Son, always to what's right, to the God of David's mercies, to the only God who saves. Your precious children, bow to you in praise. We are children of the promise, our God who has love. Your wings see light to the sun, stars that shine bright in the sky. Children born of flesh and blood, we're children born of true love. On this famous that sea, was the promise I will soon receive. For the sea, free from lust and selfish pride, free from hurt, free from pain, to bring an end to sin's suffering. We are children of Christ, the God who is and make the sea light in the sun, stars shine bright in the sky. Children born of flesh and blood, we're children born of true love. The promise made to that sea was the promise that will soon be free. We're children of the promise, of the God who doesn't lie. You make the sea light in the sun, the stars shine bright in the sky. Children born of flesh and blood, we're children born of true love. The promise made to that sea, the promise that will soon be free. We'll soon be free.
I-confirm ko lang yung mga mga kasama na naano dito. Just trying to get cold. You know, Brother Jo Marie, okay ka na, Brother Jo Marie? Brother Jo Marie Arellano. Opo, dito po. Okay. Ikaw yung reader, Brother Jo Marie, ha? Okay po. And then si Brother Juniper yung closing prayer. get your Bible taken. Bible is in the bowl. Yeah. The connection. Si Brother Juniper, meron na ba? Okay na si Brother Juniper? Hindi ka pa daw start. Start na na to. 正如父认识我，我也认识父一样，因此我为了舍命，我另外 Okay, kaya tayo. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya. Sa oras na ito mga kapatid, tayo ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na muli ay tayo ay binigyan niya muli ng bagong buhay at kalakasan ng ating Panginoon. Sa oras na ito ay muli tayo binigyan ng pagkakataon upang muli nating alalahanin ang iniwang bahagi ng ating Panginoon Kristo at gayon din mga kapatid, alalahanin ang kanyang mga banal na salita. At bilang pag-uumpisa natin mga kapatid, meron lang akong babasahin sa inyo na verse bago natin umpisahan ang memorial meeting. Atin munang buksan mga kapatid
ang aklat ng Romans, chapter 15, verse 4 hanggang verse 5. Sinasabi dito, sapagkat ang anumang mga bagay na sinulat ng una ay nasusulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay nagkaroon tayo ng pag-asa. So, binawa ng Diyos ang pagtitiis at pag-aliw na kayo ay magkaisa sa pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo. At bilang pag-umpisa natin mga kapatid, tayo ay muna ay magkakaroon ng opening hymn. Tayo ay magkaroon ng unang panalangin. Dakilang aming Diyos na siyang kapangyarihan sa lahat, Diyos ng mailalang ng langit at lupa, Diyos ng Ayma magulang sa pananampalataya sa pamamagitan ni Isaac, Abraham at Israel, malubos po kayo nagpapasalamat na sa muli Ama ay binigyan kami ng pag-asa at binigyan kami ng buhay at kalakasan sa araw na ito. Muli po kayo nagpapasalamat Ama sa mga nakaraang araw na paggabay mo sa amin at sa kalakasan na pinatili mo sa amin at sa mga biyaya na aming natatanggap sa pang-araw-araw. Nagpapasalamat din po kay Ama na sa pagkakataong ito ay binigyan kami muli ng pag-asa upang muli na naman naming alalahanin ang iniwang bahagi ng aming Kristo at gayon din pag-aralan namin ang banal na salita ng aming Panginoong Diyos ay ng iyong mga banal na salita. Madalayan kami sa inyo, Ama, naway buksang pusa ng aming mga puso't kaisipan upang ang aming mapapakinggan sa oras na ito ay manatili sa bawat sa amin at magamit namin ito sa pang-araw-araw pamumuhay habang kami ay naglalakbay at nag-aantay sa muling pagbabalik na Kristo upang kanyang muling itatag ang kanyang karyan dito sa ibabaw ng lupa. Madalayan kami sa inyo, Ama, ang katahimikan at kapayapaan upang aming may sagawa ng maayos ang gawain namin sa oras na ito. Kaya hindi naman dumadalayan kami sa inyo na isa naming kapatid na siya magbibigay ng eksortasyon sa oras na araw na ito. Pagkalumunawa Ma ang iyong gabay upang kanyang may paabot ang gusto mong ipaabot sa bawat sa amin. Madalayan din kami sa inyo, Ama, na kung paano po nawa kami ginabayan sa mga nakaraang araw ay ganoon din po sana ipagkaloob mo sa amin sa buong araw na ito at ganoon din sa susunod pang mga araw. Madalayan kami sa inyo, Ama, ang pagpapatawad sa aming mga nagagawang pagkakasala at pagkukulang. Naway kami ay inyong linisin upang kami ay magiging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Ito'y dinadalangin
Dalahin namin salamat, pinapaabot po namin sa tanging pangalan ng magtumanak, walang iba kundi ang Panginoon Kristo na siyang aming tagapagligtas at aming tagapamagitan. Amen. At ang ating reading sumangko mga kapatid ay natatapat sa Ecclesiastes chapter 4. At bago natin tatawagin ang siyang bibigay ng eksortasyon ay atin munang tawagin si kapatid na Jo Marie Arellano sa pangunguna sa pagbabasa sa ating readings. Magandang umaga mga kapatid sa pananampalataya. At ating basahin ang readings sa umagang ito sa Ecclesiastes chapter 12 ay 12 po. Alalahanin mo rin naman ang may dalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Bago dumating ang araw, bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan, sa karawan ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig at ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod at ang mga manggigiling ay mga lilikat sapagkat sila'y kaunti at yaong nangagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. At ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan pagkatapos ang tunog ng giling ay humina. At ang isa'y babangon sa tinig ng ibon at lahat ng mga anak na babae ng tugtugin ay mabababa. Oo, sila'y mga tatakot sa mataas at ang mga kakilabutan ay mapapasadaan. At ang puno ng alimendro ay mamumulaklak at ang mga balang ay magiging pasan at ang pita ay mga lulupaypay sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan at ang mga tagapanangis ay magsisigala sa mga lansangan. Bago ang panaling pilak ay mapatid o ang mangkok na ginto ay mabasag o ang banga ay mabasag sa bukal o ang gulong ay masira sa balon at ang alubok ay mauuwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. At bukod dito, sapagkat ang mga ngaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan. Oo, siya'y nag-aral at sumiyasat at umayos ng maraming kawikaan. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nagbigay mula sa isang pastor. At bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas. At ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kakatulan
pati ng bawat kubling bagay, maging ito ay mabuti o maging ito ay masama. Maraming salamat kapatid na Dumari Arellano sa malinaw na pagbabasa sa ating reading sa umagang ito. At bago natin tatawagin ang bibigay ng kapaliwanagan mga kapatid, tayo muna ay magkakaroon ng exhorting hymn. Lord is my shepherd, I shall not want. He gives me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Lord is my shepherd, I shall not want. In my walk through the valley of the shadow of death, through the valley of the shadow of death, I will sing all the earth At ating tatawagin ng ating kapatid na Albert Cruz. Siya siyang bibigay ng kapaliwanagan sa ating binasa sa umaga. Magandang umaga mga kapatid at maraming salamat Brother Franklin at nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkasama-sama. Bagamat hindi pisikal, tayo ay nagkasama-sama sa isang pakay. Ito ay alalahanin ang inibang bahagi para sa atin ng ating Panginoon. Siguro sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang ating daily reading. Ito'y nagtatapos kasi sa Ecclesiastes chapter 12. At tinanong natin ito na ano ba talaga ang point of life. Siguro makikita natin na sabi ito'y puro sa kawalan, walang kabuluhan or vanities. Nararapat lamang na tingnan natin mga kapatid na ano ba talaga ang ating pakay. Sabi sa aklat ng Ecclesiastes na nakatuon lamang sa isang layunin ito ay tumatalakay sa pamamagitan ng karanasan, obserbasyon at kamatayan. At sinabi kanina ng ating chairman, binanggit niya na ang sabi niya ang lahat ng mga bagay isinulat ng una, isinulat ito para sa ating ikatututo. At kung ating babasahin mga kapatid, may tatlong bahagi ang Ecclesiastes na sinasabi natin. Una, the gravity of human life. Pangalawa, the aging process. Pangatlo, ito yung depression in life. Ibig sabihin, sa una, ito yung bigat ng pagsubok ng buhay ng tao. Pangalawa, ay ito yung hapdi ng kamatayan sa pagiging at sa pagtanda at sa proseso ng pagtanda. At ang pangatlo, ito yung takot at kabagabang sa buhay ng tao, lalo na kapag siya'y nakakaranas ng depression
And even kung titignan natin ang buhay natin, mga kapatid, ngayon, at mababasa rin natin ito na kung titignan natin, it is better, minsan sabi, may kasabihan na it is better to be dead than to be alive. Kung titignan natin ang ating buhay, yung mga halos hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos, ay sinasabi nila at napapasabi nila siguro mas mainam na ako'y mamatay na lang kaysa mabuhay. At mga kapatid, may isang bagay na dapat nating isipin sapagkat ang sumulat nito ay isang mangangaral na napakatalino. In fact, itong mangangaral nito ay nakibahagi ng kanyang kaalaman sa atin. At ang kanyang kasagutan ay isinulat niya sa mga Proverbs, isinulat niya sa kanyang lahat ng mga aklat na mababasa natin. At itong kanyang mga sulat ay naging katanggap-tanggap sa saan man na makikita natin. So kung ating titignan mga kapatid ay basahin muna natin first ang salitang Ecclesiastes. Sabi nga, ang salitang Latin ay isa sa mga nagsasalita. A preacher is the Hebrew, nang ibig sabihin ay tinawag o pinagbuklod, na ang salitang Griego, mga kapatid, ay Ecclesia. Bakit ko binanggit ang mga bagay na ito? Sapagkat upang malaman natin na ang nagsasalita sa sulat ng Ecclesiastes ay napakatalino at dapat natin siyang pakinggan. At maalala natin mga kapatid na ang Iglesia ng Diyos ay dapat na magkaroon tayo ng immediate attention. Lalo pat ito yung panahon na ang nagsasalita ay nasa gitna ng Iglesia. Because He is the King in Jerusalem, He is not only a preacher, hindi lang siya isang mangangaral mga kapatid, He is also a presiding brother. He is the master of the assembly. He is the one who will give us the address this morning. So kinakailangan natin na bilang isang mga mangangaral ay pakinggan natin ang nagsasalita. In chapter 12, verse 13 ng ating reading mga kapatid ay ang sabi na dito na hindi lamang natin dapat sambahin ang Diyos, kung hindi dapat din nating matakot sa Kanya sapagkat ito ang katungkulan ng buong tao. So si Solomon ay isang preacher, hari, shepherd na siyang nangangalaga ng Iglesia. Ang salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga papo na nakakapit ng mabuti at ang mga salita ng Pangulo ng mga kapulungan na nagbibigay mula sa isang pastor. Siya ang nagbigay sa atin ng wisdom, ng power, ng means, despite na alam naman niya ang kahinaan ng laman. Subalit, ganun pa man mga kapatid, ay meron pa ring siyang sinasabi na all above else ay kinakailangan nating malaman na ang Diyos ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Kamakailan lang mga kapatid, in-experience natin ang isang pesting sakit na kung saan ay walang tayong kaalaman kung anong dapat natin gawin. Siguro we experience problems and trials in life. We don't know what we experience. Hindi natin talaga alam. Even ang mga matatalinong tao ay nagsisikap na hanapin ang solusyon sa pandemic na sakit na ito. And we might say, ano nga ba ang punto ng buhay mga kapatid? Ano nga ba ang punto ng buhay na kayang i-offer sa atin? At tingnan natin mga kapatid, ang sinabi ng preacher o sinabi ng mangangaral. At ito yan ang mensahe na dapat natin tignan. Ang sabi nga niya rito ay, may panahon sa lahat ng bagay. A clear definition ng panahon. A time to laugh, a time to smile, a time to cry,
May lahat ng panahon ng mga bagay nito. Ano ang punto nito mga kapatid? Isang malinaw na kahulugan na ang lahat ng bagay nito ay may katapusan. Siguro titignan natin ang paghinto ng lahat ng mga aktibidad ng buhay sa makatwid. Ang kabaligtaran ng buhay ay kamatayan o ang pagkamatay ng isang tao. Gayunpaman mga kapatid, inalintulad din ang tungkol sa tao at sa hayop. Ng hayop ay tinutukoy na pumapanaw ng literal at nalalagutan ng hininga. Hindi ba't ganun din naman ang tao? Hindi ba't ganun din naman ang mga ba't ganun din naman ang ating mga ganun din naman ang ating mga natunghayan at nakita kamakailan lamang? Ang mga bagay nito ay hindi nakaka-encourage. Ang mga bagay nito ay nakakabalik ng kapanglaman sa atin. Sapagkat parang hayop na kapag ang tao ay namatay ay nawawala ng lahat. Same as one dies, so the other dies also. Ano nga ba ang sanhi ng kamatayan ng tao ayon sa kasulatan, mga kapatid? Ang tao, mga kapatid, sa unang tao ay may kinalaman ito sa pagkain. At ipinagbawal ng ating Diyos na kainin ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Subalit nilabag ito ng tao. Ang kamatayan sa pamilya ng tao, hindi ba't nakita natin? Ang pamilya ng unang tao ay nagkaroon ng kamatayan din. Ang hapdi ng kamatayan ay nakita natin sa mandako ng panahon. At ito ang salita ng Griego. Ang sinabi ng mga ngaral na si Haring Solomon, na ginamit niya sa isang talata at sinabi niya ang kahulugan, ito ang kirot ng kamatayan. Ito ang hapdi ng kamatayan. Parang isang babaeng nanganganak at nakikita ang kirot. Ngunit maaari itong mga hulugan ng bukod sa kirot ay paghihirap. Ang kirot na kalamidad, ang kabagabagan ng mga pangkalahatan na nakita natin. Alam naman natin ang buhay ay lipos ng gawain ng kagalisan. Kapag ating iisipin ito, ay makikita natin na ilan doon ay maaaring mahalaga at may ibang gawain naman na hindi gaanong mahalaga. Wala pang ang kabuluhan ang lahat ng bagay. We are not completely happy. At tanungin natin ang sarili natin, why? I don't know. Hindi ko alam, mga kapatid, kung paano sagutin iyan. Hindi ko alam kung bakit natin kinakailangan danasin ang lahat ng ito, ng pagsubok. I really don't know why are we facing frustrations in life. Ang alam ko lang, mga kapatid, ay ang Diyos ang nagbigay sa atin ng isang bagay sa ating puso, that every living upon the earth a desire for something greater. Ang ibig sabihin, binigyan niya tayo ng isang budhi o konsensya na nagkikrave tayo, gusto pa rin natin ng isang bagay. Isang bagay, kaya't mapapansin natin, walang satisfaction ang tao. Patuloy siyang naghahanap ng isang bagay. Ang mga mayayaman lalong nagpapayaman, ang mga masasama lalong nagpapakasama. At ang mga mahihirap ay gumagawa ng kabalintutaan sa kanyang ginagawang asal. Craving for everything. And more than that, we desire. Ang dapat natin isipin ay we should desire eternity. Kasi nga, hindi natin mauunawaan ang salita ng Diyos kung bakit inilagay niya ito para sa atin upang magkaroon tayo ng limitasyon. In fact, mga kapatid, itong pandemic na ginamit ko kanina, itong sakit na to, ay hindi ko alam kung saan nanggaling at kung paano umiral. Para siyang isang ketong na walang kasagutan. And that is the theme of Ecclesiastes in this life.
We have all problems, difficulties in life. But ang tanong is, naiintindihan ba natin ito? Do we really understand life? Every other forms of pleasures, wealth, power, ang lahat na ito ay walang kwenta. Insignificance at hindi mahalaga. Ang mga ngaral ay nakita ang lahat ng mga bagay na ito. In fact, kanya din itong na-experience. At ang sinabi nga niya sa chapter 6 sa verse 7, ang lahat ng bagay ay walang satisfaction, walang kabuluhan. Siguro kung aalamin natin mga kapatid, bakit naglagay ang Diyos ng ganyang bagay sa loob ng ating katauhan? We are surrounded by frustrations. We are surrounded by problems. We are surrounded by difficulties. Ano ba pinakamahalaga sa ating buhay? Kung aking tatanungin. Maaari kayang labis kong pinahalaga ng aking trabaho, o posisyon, o mga material na mga bagay? Anong dako mayroon ang ating tahanan, ang ating pamilya, mga minamahal natin sa buhay? May oras ba tayo talaga upang siyasatin natin at hanapin natin ang greater good o yung pinakamainam sa lahat? Ano nga bang prioridad para sa mga mananampalataya? Sabi ng mga ngaral, nahanapin natin ang isang pinakamainam na bagay. Halimbawa na lamang mga kapatid kung bubuksan natin sa Pilipos, chapter 1 sa verse 9 and 10. Ang sabi niya rito mga kapatid, hinihimok ang mga Kristiyano na managana nawa ang higit at higit pa na may tumpak na kaalaman at ganap na kaunawaan sa anong layunin. Anong layunin meron tayo? Hindi ba't ito din yung same thought ng sinabi ni Pablo? Ang sabi niya sa Romans 8 sa verse 18, kung ating bubuksan at mayroon tayong Biblia ngayon, ang sabi niya rito, sapagkat napatunayan po na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat may tumuwas. Sa kaluwalhati ang mahayag sa atin, sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagpapahayag ng anak ng Diyos. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Hindi sa kanyang kalooban, kundi doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Again, mga kapatid, ano ba ang ating pagsubok sa atin? Pamilya, sa iglesia, at sa mundong ating kinagalawan. Pwede ba natin itong labanan? Can we dispute the world? So when crisis and trials, problems comes, at sasabihin na lamang natin, sana bumalik ng ating Panginoon upang tayo ay mailigtas. And this is the book na sinasabi ni Solomon. Subukan nating i-evaluate ang ating sarili sa umagang ito mga kapatid. Let us focus into our minds through our conscience. Ano nga ba ang konsensya? Ang konsensya ay isang panloob na nadadama ng tama at mali. Sinasabi sa Biblia mga kapatid, na gaya ng isang kautusan na nakasulat sa puso, ang sabi niya, mabuti ang konsensya ay tutulong sa iyo na suriin ng isang bagay na gagawin mo pa lang o nagawa mo na. Ang konsensya mga kapatid ay gaya ng isang salamin. Ipinapakita nito sa iyo kung paano ang pamantayan mo sa iyong moral at kung sino ka talaga. Ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng isang sangkap sa katawan. Maging siya man ay isang masama o mabuting tao, siya ay mayroong tinatawag na konsensya. Ang konsensya mo ay gaya ng isang mabuting kaibigan. Binibigyan ka nito ng magandang payo para magtagumpay kung pakikinggan mo ito. Ang mabuting konsensya ay
tutulong sa iyo na gumawa ng matatalinong desisyon. At itandaan mga kapatid, na matutulungan ka ng konsensya mo para gumawa ng matatalinong desisyon. Ayusin ang mga pagkakamali na ginawa natin. And it is very important that we make a clear evaluation bago natin tanggapin ang emblem na nasa harapan ng bawat tahanan natin. It's a very important to understand the theme. What is the point? Ano nga ba ang punto ng buhay? In Ecclesiastes, the preacher asks the same question. Ano ang punto ng buhay? What is the point? God is testing His people in the same laboratory. Hindi ba't isang laboratorio kung ikaw ay nag-aaral, ay mayroong isang testing ground na kung saan ang lahat ng mga bagay, ang outcome nito ay may iba't ibang kinalalabasan. Hindi ba't maaaring positive or negative? At ganoon din naman sa buong mundo. How we understand this problem is based on our understanding na ito talaga ang layunin ng Diyos. Marami naniniwala na ang layunin ng Diyos ay iligtas lang ang tao. Subalit mga kapatid, kung itong ating pananaw, na ang layunin lang natin is to save people, yes, we preach that is very important and to save people, then the people He brought out of Egypt, lahat ito'y namatay except from Joshua and Caleb. At para sa akin mga kapatid, nakita ito ni Joshua at ni Caleb, this is a very depressing result. But God's purpose isn't just about saving people. Hindi lamang para iligtas. He created the world where evil rules. And you can just imagine mga kapatid, of all the world, wala namang kapatid na o isang Kristadelphia na presidente ng Pilipinas o ng ibang mundo. O matataas ang katungkulan. He created the world for us to understand how to confront o paano makidigma sa mundong itong ating kinagagalawan. And that is the only way we understand ang layunin ng Diyos. That we have two-way relationship with His creation. Na malaman natin ang kanyang layunin, mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, ay makita natin ang balancing bagay sa buhay na ito. Sa Ecclesiastes chapter 7, sa verse 16 at saka sa verse 17, ay ibinigay din ito sa atin. God wants us to be happy. Binigay ang sa mga kapatid na maging happy, mga kapatid. The preacher himself wants us to understand and tells us to understand. Pinaliliwanag niya sa atin na mabuhay tayo ng isang positibo. Yes, ang buhay ay punong-puno ng vanity o punong-puno ng hindi ganong makabuluhan. Pero merong mga bagay na gawin natin itong positive. Merong point, mga kapatid, na minsan ay uupo tayo at sinasabi natin na siguro ang buhay nga ay punong-puno ng kabuluhan at walang kabuluhan. Subalit, may mga bagay, mga kapatid, na sinasabi na dinidescribe ni Solomon, na sinasabi niya sa kanyang mensahe, mga kapatid, na isang malinaw na at importanteng eksortasyon na maging positibo sa buhay. Meron tayong mga bibig, meron tayong mga pakinig, at meron din tayong paa. Ito yung nasa Ecclesiastes 5. At sinabi niya rito, mga kapatid, ay sa verse 2 ng chapter 5, ay binabanggit niya, aking babasahin, ang sabi niya rito, huwag kang pabigla-bigla ng iyong bibig at huwag kang magmadali sa iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya pa kakaunti mo ang iyong mga salita.
Kung ating titignan, He wants us to think about our whole being. Tinitignan niya sa atin, mga kapatid. Let thy word be few. A great exhortation para sa atin. Anyone giving an exhortation, siguro ito yung pinakamainam. Anyone's giving a prayer or saying anything, let us just think na napakalaki ng isang gulf o ng isang lugar na kung saan o ng isang siwang mula sa atin papunta sa Diyos. Hindi natin maiintindihan ang lahat ng bagay. Hindi natin maintindihan kung bakit niya tayo pinili. Bakit hindi yung isang kaibigan natin na mas mainam sa atin? Hindi natin alam, mga kapatid. Who can tell us why He chose you? Not your friend, nor your other relatives, nor your other classmates. Why? Ang sagot, we really don't know. So let's be careful sa mga kapatid natin. Let's be careful to our brothers and sisters whom God chose before the foundations of the world. Let us evaluate other people, but evaluate our motives, evaluate our lives, and slow to speak and quick to listen to God's voice. Siguro ito ang pinakamainam natin gawin. Let's be careful when we think we know. Clear message para sa ating mga kapatid. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10 sa verse 12, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. So may mga bagay na minsan ay nasasabi natin sa mga kapatid, ito ingatan natin sapagkat hindi natin alam kung bakit siyang pinili ng Diyos. Wala tayo sa pestong yun. And the preacher o ang mga ngaral ay sinabi niya sa kanya ang mensahe. Isang mensahe, mga kapatid, tungkol sa kamatayan. A very serious and a very serious and a very sad disease. Ito'y nakakalungkot. Ito'y isang sakit. A days even young ones and kids experience this death. Sa mga panahon ito, marami ang mga nakaka-experience nito dahil sa pandemic ito. Alam niyo mga kapatid, never in my life, never in my thought, the time will I experience this evil, that disease infected over 3 million people around the world. Eh, wala nakita ito. Maalala natin ang sabi ng ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew, for then there will be great tribulation such as has not been from the beginning of the world until now. No, never will be. Just recently, over 65,000 died in US. Far greater than died during Vietnam War over the past 9 years. Big and small died. Politicians, doctors, celebrities, rich people, at maging ang mahirap, mga kapatid. The reasons is why? Because God put us through these trials to develop our compassion to others. Sapagkat hindi natin alam, hindi natin hawak ang ating oras. God allowed His people to suffer in Egypt. And afterwards, the people na nagmula sa Ehipto na lumabas at nakalaya, experience the joy of release from that bondage. That they might learn compassion and treat one another the right way. Maging mahabagin tayo sa lahat. Vanities is the world, is a reality, mga kapatid. Ito ang katotohanan. We approach life in a positive way. Let's appreciate our life. The blessings we get from God, we should enjoy them. Maraming blessings tayo nang tanggap. Sa trabaho, sa pamilya, let's enjoy. Maaari natin sabihin, o maaari kung i-categorize ito na good vanity. God gave our life. We don't know how long or how short. We should be thankful, mga kapatid. There should be no
wala dapat tayong pananaw tungkol sa mga makamundong bagay. Sa mga katotohanan na nangyayari, yan ang sinabi ng ating mga ngaral. Ang sabi nga niya ay, dapat tayong magalak na gumawa ng mabuti. Mararapat tayong kumain, uminom at magalak sa ating pinagpagalan. Dapat tayong magalak sa ating mga gawa. Naniniwala ako mga kapatid na sinasabi ng mga ngaral na pinaalala niya sa atin na na-experience ang mga bagay na ito na hindi tayo ma-carried away o madala ng alon sa ating sobrang pagkalulon sa bagay na ito. Too much devotion, too much activities ng sanlibutan, too much personal gain. Sa tingin ko ay dangerous to our spiritual growth. Lahat ng mga bagay na sobra at may pag-iimbot ay mapanganib at masama. There's nothing wrong of listening to good music. Kanina nakinig tayo ng hymns. Hindi ba't napakaganda nun? There's nothing wrong of sharing our blessings to our family. Di ba napakaganda nun? Hindi ba't napakaganda? Our approach in life should become with joy and gladness na sinasabi ng Ecclesiastes 12. God gave us happy memories in life. Di ba meron tayong mga happy memories with our children, our families, loved ones, good job, lovely ecclesia, nice friends. Let us enjoy ourselves to those things because we remember that good vanity. Naalala natin ito. And there is a double edge of that. May dalawang sangkap ng bagay na yan, mga kapatid. At ang mga bagay na yan ay dapat nating, ang sabi nga sa chapter 9, kung meron kayong kung dala-dala ninyo ang inyong aklat, sa verse 7, ang sabi nga rito, yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan, at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso sapagkat tinanggap ng Diyos ang iyong mga gawa. And we receive blessings. At nagpapasalamat tayo sa Diyos. We enjoy life. But remember alive, your vanity is a good vanity, but we should thank God for that. Pero may sinasabi, what exactly is this? What is the ecclesia about? Ang sabi niya, itong mga bagay na ito na tinatanggap natin is the most important thing, is to share it to our less fortunate na mga kapatid. At yun ang ibig sabihin nito, sapagkat ang buhay natin ay parang isang silaw. Ang mga mayayaman sa sanlibutan nito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip, ni huwag umasa sa mga kayamanan, di nananatili. Kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng mga bagay upang ikagalak. One thing is to enjoy from our blessings from God. Thank God. We have a good family, we have a good life, we have a good job. But the most important thing is do not trust in them. Ecclesiastes is very clear. How foolish will be to trust in this life, or to make them the goal of your lives, or to make them na priority ng ating buhay. Again, let's get the example ng ating na-experience ngayon about COVID. Both died, young and old. It's a wake-up call. At yan ang sinabi ng ating Panginoon na hindi natin dadalhin ang kayamanan natin paglalakbay natin sa kanyang kaharian. Let us trust God, the preacher said. Solomon has everything in life, wealth, pleasure, money, prestige,
But one thing, ang sabi niya, in the end, vanity of all vanities, wala palang kabuluhan to. Naniniwala ba tayo kay Solomon na siyang nagbigay at naka-experience at naka-obserba ng lahat ng mga bagay nito? The money that the people died recently did not save them. The money that they labored for many years. And this is the exhortations that I want to tell everybody. That enjoy your life from your labor and do the most important thing above else is trusting God and share the blessings, lalo na sa mga nangangailangan. Our responsibility is to our brothers and sisters, especially to those who need most. We are privileged that we have the blessings. Magpasalamat tayo. Meron tayong responsibilidad, mga kapatid. Maaring itong responsibilidad nito ay mangyari sa bawat isa. We really don't know. To do a good work is one thing, and to give thanks is another thing. Give a little portion of our blessings to our needy brothers and sisters. We should be rich in good works. Let us ready to distribute. Dapat tayo nagbibigay. Let us share the blessings. Pero likas sa atin ang hindi mapagbigay. Likas sa atin ang mapag-imbot. Likas sa atin likas sa atin ang tumanggap kaysa ang nag-aabot. Kasi nga inilagay sa atin ng Diyos ito upang hanapin natin na ang lahat ng bagay ay may limitasyon. Ito ang dapat nating baguhin upang tuluyan nang mawala ang sumpang dulot ng kamatayan. Our focus is not the vanity of life, but the eternal life that God has promising to us. Let our hearts cheers. Let our hearts understand kung bakit tayo tinawag, mga kapatid. And let us enjoy life. But remember, meron tayong responsibilidad. And the exhortation is a very clear message para sa atin. May tatlong kategorya ng exhortasyon na natagpuan ni Solomon ang kasagutan sa pamamagitan ng sarili niyang karanasan. At ang sinabi nga niya ay, ito ang wakas ng ating pangangailangan. Ito ang kanyang obserbasyon. Ito ang pinakadakilang layunin. At ito'y dinadalangin niya. At sabi niya, upang inyong kilalaan ang mga bagay na magaling. Upang kayo'y maging tapat at walang kapintasan sa kanyang kaarawan. Dinagdag ni Pablo upang matiyak ninyo ang mga bagay na higit na mahalaga. Ang sanguwara na hinggil sa kung ano ang pinakamahalaga. Ano nga ba pinakamahalaga sa ating buhay? Tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid. Anong pinakamahalaga sa inyong buhay? At sinagot ni Solomon at sinabi niya, ang pinakamahalaga, ito ang wakas ng mga bagay sa lahat na narinig ikaw ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang kahalagahan sa buhay ng preacher na si Solomon. Ano ang kahalagahan sa ating buhay? Thank you. Maraming salamat, kapatid Alberto, sa napakagandang eksortasyon na binigay mo sa amin. Kung paano ang eksortasyon ay what is the point of life? So ano yung point ng ating buhay, mga kapatid, o kung ano yung purpose ng ating buhay. Alam natin, mga kapatid, na ang buhay natin ay hindi natin alam kung hanggang kailan
manatili ang ating buhay. So, ang isang purpose mga kapatid na tayo nabubuhay bilang isang mananampalataya ay ating panatilihin ang kalakasan ng ating pananampalataya. Dahil alam natin mga kapatid, binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos. Bawat sa atin ay may purpose sa ating buhay. At ating panatilihin mga kapatid ang ating pananampalataya upang tayo magiging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan ipagkakalob sa bawat sa atin. At maraming salamat muli kapatid na Albert Cruz sa napagandang eksortasyon na pinagkalob mo sa amin sa umagang ito. At ganyan nga mga kapatid, tayo nadadapo sa napakahalagang programa natin sa umagang ito, ang pagtanggap natin sa tinapay at bino na siyang sumisimbolo sa katawan ng ating katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. At bago natin ito tatanggapin mga kapatid, ay atin munang buksan ang ating banal na aklat sa sulat ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 1 and 2, verse 23 hanggang verse 29. Sabi sa verse 1, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Kay aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y nakapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon naman nawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at sa kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kaya bago natin tatanggapin mga kapatid ang tinapay, tayo muna ay manalangin. Manaming Diyos na buhay ng may lang ng langit at lupa, Ama, nagpapasalamat po kami sa oras na ito na kami muli, Ama, ay pinagkalooban ng pagkain na spiritual. Madalayan kami sa inyo, Ama, naway ang aming napakinggan sa oras na ito ay niyo po nawa itong itanim sa aming puso't kaisipan at ito ay magiging aral sabat sa amin at magiging sandata namin sa pang-araw-araw. Dumadalayan kami sa inyo, Ama, ang tinapay na siyang sumisimbolo sa dugo, katawan ng aming Panginoong Kristo. Dumadalayan kami sa inyo, Ama, na bago po namin ito tatanggapin ay pagkuloban mo nawa ito ng pagpabasbas at yung dinawa sa amin na siyang tatanggap at naway bawat sa amin ay karapat-dapat na tumanggap sa tinapay na ito at magbigay ito nawa ng karagdagang kalakasan ng aming pananampalataya at yun din magpatawad sa aming mga kasalanan. Ang lahat ng dala ito ay pasalamat, pinapaabot namin sa tanging pangalan niya bugtumanak ang aming Panginoong Kristo. Amen.
At alam natin mga kapatid na ang tinapay na ito ay hindi sapat. Kaya tayo po sa binulo ng dugo ng ating Panginoon Kristo. At bago natin ito tanggapin, tayo ay manalangin. Pagpalang Diyos Ama na siyang makapangyarihan sa lahat, muli po kayo nagpapasalamat na sa pagkakataon ito ay aming tatanggapin ang karugtong ng tinapay, ang bino na siyang sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoon Kristo, na siyang nabuhos at umagos ang dahil sa bawat sa amin. Madalayan kami sa inyo, Ama, na bago po namin ito tatanggapin, na ipagkulob mo na, Ama, ang pagpapala at hindi na sa amin sa tatanggap. At naway sa pamagitan ng binong ito ay mapatawad ang aming mga kasalanan. Ang lahat ng dala ito ay pinapabot namin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo na siyang aming tagapagligtas at aming tagapamagitan. Amen. At sa ngayon mga kapatid, atin nang matanggap ang tinapay at bino. At tayo muli ay aawit mga kapatid ng memorial hymn. Bread of the world, in mercy broken, wine of the soul, in mercy shed. I who once the word was spoken, wrapped in his death, our sins not look on the heart, my sorrow broken, look on the tears, my sin has shed. And be thy face to us not token, that by thy grace our souls not At tayo na idadako mga kapatid sa announcement. Next Sunday mga kapatid, bilang announcement, ang next na presider natin ay si kapatid na Noli Lagasca ngayong May 10, 2020. Presider Noli Lagasca. Ang reader natin ay si kapatid na Alexander Pacon. Ang exhorter natin ay si kapatid na Michael Alisna. And then ang magbibigay ng closing prayer next week ay si kapatid na Federico o Fernando Basa. At karagdagang announcement mga kapatid,
isang malungkot na balita mga kapatid na nung in-announce nung Sunday na magulang ng isa nating kapatid na si Brother Jairus ay pumanaw na nung Monday. So, kanulungkot natin mga kapatid, ating kapatid na si Jairus. At yan din mga kapatid, nakakalungkot din na balita na si sorry na nakakalungkot din na balita mga kapatid na si ating kapatid na si Jairus at si Sister Julie ay nagkaroon sila ng nag-quarantine COVID-19. Sila ay na-check noong sila ay nag-positive noong Monday, January, sila ay nagka-quarantine at nung kinwarantine sila noong Monday, April 27, at inaantay pa natin ang result ng kanilang kung sila ba ay nag-positive or negative. At sana mga kapatid, idalangin natin na naway sila ay magiging negative. At ganyan din mga kapatid, isa ring balita, good news ay ating kinukongrats ang aking magulang na si Gloria Basa na siya ay last na chemo niya ngayong na week. So, congrats natin niya para sa kanyang kagalingan. So, this week is last na chemo na niya. At yan din mga kapatid, ulitin kung sino yung magbibigay ng naka-schedule this May 10, Resider Brother Noli Digasca, Reader Noli Lagasca, Reader Alexander Pacon, exhorter natin si Michael Alisna, at ang closing prayer ay si kapatid na Fernando Basa. At bilang pagtatapos mga kapatid, tayo muna ay magkakaroon ng ating hilingin mga kapatid ang closing prayer na Juniper Natividad. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another as I have loved you. By this is known that we are my disciples, if you have loved one for another. By this is known that you are my disciples, if you have loved one for another.
Tayo manalangin, mga minamahal kong mga kapatid. Ilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po naman sa iyong nagilang awat kabutihan hanggang sa araw na ito ay talagang ang aming buhay na hawak-hawak po namin. Nalam po namin naman na habang kami lumalakad na patungo sa iyong kaharian ay maraming mga sa aming buhay, lalong-lalo na ang pandemik na ito. Ngunit ito hindi adlang kung ikaw ay purihin at pasalamatan. Alam namin ang mga bagay ay pansamantala. Nagabayan mo nawa kami habang kami ay lumalakad na tungo sa iyong maluwalhating kaharian na siyang itatag ito sa ibabaw. Patawan mo nawa kami, Ama, sa lahat ng iyong pagkukulang sa iyo. Alam po namin ang mga bagay na ito na kung kami man ay nagkakasala, pakalinisin po namin upang kami ay maging kaya-aya sa harapan upang sa ganoon. Sa pagdating ng panahon, kami ay magiging malinis na harap sa iyong dakila at kataas na hukuman. Napatubayan po nawa kami at ilayo mo nawa ang pandemik na ito sa bawat isa po sa amin. Lalong-lalo na ang aming mga kapatid na may karamdaman, iyong unawa sa kanila ang pandemik na ito. At gayon din sa bawat isa po sa amin upang sa ganoon, sama-sama aming pumupuri at dumadakila sa iyong taas-taas ang pagmamahal at paggabay ang siyang magiging sandata namin habang kami ay nabubuhay dito sa mundo na ito. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa aral na iyong ibinigay sa bawat isa po sa amin na matili ito sa aming mga puso at isipan habang kami ay nabubuhay. Ang dalangin ito ilubusan po namin pinapabot sa tayong pangalan ng ibugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo na siyang aming dakilang kapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang sunod na presider natin ay si kapatid na Jo Marie Ariano. Siya ay magiging presider natin next week. I need you more now than ever before. I know it's true. You hurt me. I'm all crying. As far as the east is from the west, I always remember your sins to us. He remembers all that. The steadfast love of the Lord is sure. From age to age, the blood of Judah. True unto faith. Remember his way. Bless the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, bless the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul.